Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Sa pagkakataong ito ay makakasama natin ang Boss Lady na nakikilala ngayon sa social media bilang isang mahusay at striktong referee, walang iba kundi si Joy Dara. Let's start siguro with your involvement with the basketball. Paano ka nagsimula? Nagsimula po ako bilang team manager. Oh, wow. Sa Mindanao actually. Okay. I'm from South Cotabato at Oh. doon po kasi usong-uso talaga at hindi nawawala yung mga open league kada barangay. Mm. So, nag-start po yun sa mga tito ko, syempre mga kalalakihan. Oo. Kuya ko as player. Mm. Ngayon, nung galing akong Manila, 2016, bumalik ako ng Mindanao. Kailangan ko nang graduate ng college. Tapos 2017 ako gumraduate. After nun, sinalo ko yung mga team na hawak ng mga uncle ko. Mm. Tsaka player doon yung kuya ko, mga pinsan ko. Tapos kumukuha ng mga players sa ibang barangay, yung mga malalakas. Mm. So, doon ako nag-start na humawak ng team sa isang basketball. Tapos, nagko-coach na rin pa konti-konti. Okay. Pero anong background mo sa basketball before that? Wala, muse lang. Tapos biglang nasaba ka kagad. But as a team manager, syempre, maraming iba-ibang personality sa isang team, maraming mga ego. Paano mo nababalanse? Siyempre, dinala ko doon yung pagiging alpha female ko. Ayan, okay. Kailangan nasusunod. Siyempre, sabi nga nila, babae laging nasusunod, ganto ganyan. Mm. Pero hindi naman. Siguro I was born to be a leader and Okay. hindi lang siguro born, talagang dinevelop ako ng school namin, ng parents ko bilang leader. So, dinadala ko yun kahit saang bagay, kahit sa basketball. Kasi pag hindi, paano ko susundin bilang coach? At paano ko re-respetuhin bilang team manager kung hindi ako yung personality ko as an alpha female? I see. So, kailan naman nagsimula yung pagiging referee mo? Kasi alam naman natin, napaka-tensyonado ng trabaho ng isang referee. Sobra. Nag-start po yan nung sumasabak na ako bilang team manager at coach sa hard court, sa mga basketball court, nung palagi akong nagagalit sa mga referee. Okay. Kasi syempre, hindi ko pa naman nun naiintindihan yung trabaho nila. Bakit final yun yung player ko? Bakit foul yun? Actually, hindi ko naman talaga alam kung foul yun o hindi. Kumbaga pa, maraming rules kasi sa basketball. So, ang nakakaalam lang nun, referee. So, ngayon, tropa ko naman yung mga referee na hindi ko naman yan sila inaaway or ganito ganyan. Tinotropa ko sila. So, sinabihan nila ako na, what if ma'am, mag-try ka mag-seminar para at least makakatulong yun sa coaching mo at sa pagiging team manager mo. At the same time, marami ka pang matuturo sa mga players mo. So, 2022, nag-start po ako seminar bilang referee. So, saan to? Sa South Cotabato pa din po, Okay. Mindanao. So, pero, pinangarap mo bang magkaroon ng lisensya bilang isang referee? Yes po, nung 2017, nung humawak ako ng team, nagkaroon ako ng wildest dream na, paano kaya pag nag-referee? Oh, parang ang cool. Parang babae tapos referee. Tapos Tas boss ikaw pa yung- rin. Yes, parang ang cool tignan. So parang Oo. nagkaroon lang ako ng dream na gano'n na, one day, ipupurso kong pagiging referee kapag di na ako busy, ganito, ganyan. Pero hindi lang yan ang ginagawa mo. Marami ka pang ibang ginagawa. Sobrang dami po talaga. Oo. Involved po ako sa community service at development. Okay. So, paano yung schedule mo? So far, pinaka-tip ko po sa lahat kung bakit napakaganda ng pagiging referee, ma-handle nyo po siya kasi usually ang basketball game nasa gabi lang. Okay. At the same time, it will serve as your exercise na rin. So, kaya na ma-manage ko po yung time kasi syempre sa araw may trabaho ka, may marami kang ginagawa. Sa gabi, pwede ka nang mag-referee kahit anong profession mo. Hindi ka na mag-gym. Hindi ka na mag-gym, mag-referee ka na lang. Kasi takbo-takbo ka, tas no choice ka, wala namang substitution. Minsan lang yung substitution sa referee kung meron man. Nagkaroon pero bihira talaga. Ayun, kapag may 1, 2, 3 games, ayos na yung exercise kasi grabing takbo, tsaka walking. Ano na siya, sapat na siya. Dahil kadalasan naman ng mga nire-referee nyo yung mga lalaki, and said they're not used to seeing, attractive women as referees kasi yung mga ibang pasintabi na po, ibang babaeng referee, mukhang lalaki din. No? How do you deal with respect of being a female referee? I mean, do the players respect you as much as men or hindi?
So far, kasi babae ako, nahihirapan silang magreklamo. At Okay. the same time, inuunahan ko sila ng stand as referee. If you are a referee kasi dapat para kang lion eh. Mm. Ikaw yung nasusunod. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Mm. Pero magiging mo yung respect kasi number one, kapag gagawin mo yung tama yung trabaho mo. Yung tipong, ay okay, babae siya, marunong pala talaga siya, akala ko babae lang siya. Magigain mo yung respect doon kapag, uy, alam niya pala yung rules. Okay, susundin ko. At anong mga pinakamahirap i-referee? Anong klaseng mga player ang pinakamahirap i-referee? Actually, sa ligang labas. Okay. Yung talagang open league, tapos andun lahat ng mga pro. Tapos may mga hugot, no? Yes. Okay. Sobrang hirap po nun kasi, syempre, alam din nilang yung rules. At the same time, hindi na po sila basta-basta na players, nakakarating na sila kung saan-saan sa mga major leagues. So ikaw, as referee, mapapressure ka. Kailangan gawin mo talaga yung tama, yung trabaho mo. Sundin mo yung rules as much as possible. At the same time, yung pinakamahirap na part doon, yung hindi ka talaga dapat magpapatinag. Kasi may strategy minsan yung coach at players na gagawin ko tong, aanuhin ko siya, uunahan ko siya. Kailangan ma-intimidate to sa akin, ganito, ganyan. May mga ganun po sila minsan na mga strategy. So, ikaw bilang referee, stand ka lang as professional na alam mo talaga yung tinatrabaho mo based on the rules and game management. Okay. Hindi rin natin siguro maiwasan kasi kahit hanggang NBA nangyayari to. Paano pag may player na halimbawa nakikipagharutan sa'yo, hinihingi yung number mo, gusto makipag-date sa'yo, paano yun? Marami po talaga instances na ganyan. Oo. Nahihirapan din ako minsan mag-control lalo na sa pagiging poker face kasi kailangan wala katabat emotion. As referee, kailangan nakafocus ka. Tapos pag may mga ganyang nangyayari na, pinipilit ko lang po talaga mag-focus sa game. Tapos minsan, based sa mga videos ko na nagva-viral, nakikita talaga doon na nakasmile ako at hindi ko naiiwasan na natatawa talaga ako. Hanggang doon lang po yun. Tapos pinipilit ko pong bumalik sa normal. Kailan nagsimula yung pagkalat ng pangalan mo online bilang isang mahusay na babaeng referee? Somewhere in Quezon City, sa Rotonda. May ano po dun eh, may isang, syempre po, nung bumalik ako dito ng Manila nung November, di pa po marami na po akong schedule, ganito ganyan. Ay, may babaeng referee, ganito ganyan. Syempre, pinagagawan yung schedule ko. Pero one time, may isang referee na nagsabi na, may practice game dito. Punta ka. Sabi ko, may schedule ako eh. Sabi, practice game lang. Paglapag ko doon, open league pala. At ang daming vlogger. So, hindi ko po alam. Akala ko isang vlogger lang. 3 pala yung vlogger na nandun. So, doon yung unang nakuhaan nung November na sumikat talaga. Kasi ang POV nila doon, kapag lalaki kasi yung nag-call tapos hindi tanggap ng player, ang tagal talaga matapos ng conversation nila. Hindi talaga tanggap hanggang sa na-technical. Pero pag yung babae na or ako na yung tumawag, ang POV doon, wala nang reklamo, inaabot na po sa akin yung bola. Hinto ka agad. Hinto agad, diretso na agad ang game. So, doon po nag-start. Anong pagkakaiba ng, halimbawa, nag-referee ka exhibition game, mga PBA player or ex-pro or alumni leagues or whatever, at saka yung mga larong labas? Anong pagkakaiba, no? Or exhibition game, anong pagkakaiba? Malaki po yung pagkakaiba. Kasi, for example, sa exhibition game kasi, you need to entertain the public and the viewers around sa area na yun. Syempre, based pa rin sa rules ang ginagawa namin, pero doon, chill ka na lang. Pwede ka na mag-smile, pwede mo nang i-entertain kung ano yung ni-request ng organizer. Ganun naman sa exhibition game. Pero same rules. At yung madadagdag lang doon, syempre, konting entertainment. Yung kumbaga pa, may one time na nag-exhibition ako sa Santa Maria, Bulacan, nag-inbound ako ng bola, binalik sa akin yung bola. Okay. Tapos, tumatakbo, balik ulit sa akin yung bola. Pinasa ko ulit kay Joros Gamboa. Binalik niya ulit sa akin. Sabi niya, ref, i-shoot mo na lang yung bola. Okay. Ay, doon na-shoot ko yung bola. So, syempre, tawanan yung mga tao, ganyan. Pero sa ligang labas naman, yun nga, sabi ko pagkakaiba. Major League or ligang labas, ang laki ng pagkakaiba kasi doon kailangan mo talaga gawin lahat. You really have to be a professional sa pag-officiate talaga from start to end ng game. At saka napaka-intense din ng mga manonood. Ano? Yes po, kailangan po talaga focus dyan. Yung eyes mo, yung mind mo. Hindi talaga basta-basta maging referee kasi judgment call eh.
Minsan hindi lang siya based on the book palagi. Hindi po kami ganun na tinrain na talagang lahat ng nasa rule book, yun talaga 100% no. Judgment call po talaga. As Ano, much as ano bang kinatutuwa mo sa pagiging referee? Kasi sabi nila, magaling ang referee pagkalahati lang ng tao nagrereklamo. Pero para sa iyo, bakit? Bakit pinapatuloy mo yung pagre-referee? Sobrang natutuwa po ako. Number 1, nakakapag-exercise po ako. Okay. Number 2, natutuwa po ako sa mga calls na tawag dito. Sa pagiging lady referee, parang ang cool po kasi talaga. Tapos, hindi lang exercise eh. Gumagana kasi yung utak at the same time. Ngayon, ang na-enjoy ko is yung guesting. Sa iba-ibang lugar na napupuntahan ko, every provinces, every basketball leagues dito around Metro Manila, yung friendships ng mga nabubuo at mga nakikilala, yun po yung na-enjoy ko at the moment. At may mga guesting na po ako abroad. So, Oh, nice. that is an opportunity bilang isang referee na umabot sa ganong level. Kaya sobrang natutuwa po ako at grateful kay Lord. Okay. Maraming nagsasabi ngayon na nagbago na yung basketball masyado na maraming pinapabayaan. Traveling, flopping, ganyan na. Ikaw, where do you stand on those things? As usual, as referee, sa amin, or ako, kapag kasi nasa area ko, pag nakita ko kasing flopping tsaka traveling, tatawag talaga ako. Hindi ko talaga siya pababayaan. Doon naman po ako nakilala. Mahigpit. Mahigpit. Tsaka one time, yung isa ko pong na trending na video na kinuha ng isang vlogger, tinawagan ko po yung isang crucial call. Tawag po doon, same po yung score, tie po sila. Tapos, wala na pong oras. Seconds to play, and I guess that is 3 seconds or 5 seconds left. Pinituhan mo ng foul. Pinituhan ko ng foul. Ang shooter, yung defender, pumunta sa shooter, pinituhan ko ng foul. Act of shooting. Kasi wala nang oras. So yun ang nagpanalo doon sa isang team. Pero, nung nag-free throw po siya ng 2, hindi po pumasok. So, tie pa din. So, may overtime. So, yun po yung example na kapag sa area ko, hindi ko po palalagbasin. Basta foul is foul. Wala pong tinuro sa amin sa seminars or sa FIBA rules na kapag crucial, bawal kang pumito. So, Huwag kang matakot. hindi po talaga ako natatakot at natitinag. Pag sinabing foul, foul po talaga. Have you ever gotten any threats, pananakot, paninindak? Isa lang. Pero ano naman yun, hindi ko sasabihin yung pangalan, pero sikat na sikat siya na player. Sabi niya, babae ka, ref. Wag mong, tawag dito, alalahanin mo, babae ka. At the moment, ano lang naman, yun pa lang naman yung natatanggap ko. At aside from that, wala pa. So wala namang mga humahabol sa inyo, inaabangan kayo after the game, wala pang ganon? Wala naman, hindi ko pa na-experience. Okay. Tsaka natutuwa naman ako kasi pag kami mga ganyan kasi, di kasi may iwasan talaga yung nagagalit, yung nadadala sila sa emotion nila. Bilang referee, kailangan mo maging professional, naiintindihin mo na lang talaga sila. Hindi lahat tatawagan mo ng technical. Na iintindihin mo na lang sila as player na humahabol sila sa score, nadala sila sa game. Ang ginagawa ko dyan, nagsistay na lang ako as composed as I am, nagiging professional kasi ginagawa ko siya for more than 2 years. Ang nangyayari po, after ng game or next game schedule nila, nagigain ko rin po yung respect kasi hindi ko pinapatulan. Okay. What's the future for you as a referee? Kasi, di ba, wala namang promotion yan pag Yes. referee. Tapos wala namang kayong association or benefits or what. Gaano katagal mo nakikita yung sarili mo maging referee? Hanggat kaya ko pang tumakbo. Hanggat pagtanda ko kung will ni Lord na umabot pa ako sa ganitong years. Kasi, ang pagiging referee, no age limit. As long as kaya mo pang Okay. tumakbo, kaya mo pang maglakad, kaya mo pang mag-hand signal and all. Kasi sabi ko nga kanina, kahit ano pang magiging profession mo, kung free ka sa gabi, free ka sa ganitong weekend, pwede ka pong mag-referee. So, patuloy pa rin po ako sa career ko, sa trabaho ko, sa mga extra kong ginagawa. At the same time, hindi ko po wawalain yung pagiging referee. Last question na lang. What would you advise? Anong payo mo sa mga kababaihan na gusto ring maging referee? Okay.
So, ang payo ko talaga sa mga girls, huwag kayong matakot kasi alam niyo kung bakit. Ako din, sa fashion industry ako, sa modeling industry, ang layo ko talaga ang layo pagiging referee kasi kailangan mo maging astig, ganito, ganyan. Sa una lang yung takot, sa una lang yung curiosity na baka hindi mo kaya or kaya mo, sa una ka lang malilito at sa una lang lahat mahirap. Kapag ginusto mo yung isang bagay, sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Samahan mo ng dasal at sipag, magkakaroon ka talaga ng progress at magiging referee ka. So, kapag nagkaroon kayo ng desire, girls, na gusto nyo maging referee, wag nyo lang po wawalain na kailangan nyo po ng step 1, level 1, mag-seminar po kayo. At hindi po always magaling sa umpisa. Kailangan nyo po palaging dumaan sa lahat ng stages. Of course, sasabak kayo sa mga simple lang muna na mga liga, sa seminars palagi, sa workouts. Hindi agad-agad magiging magaling. Kaya wag matakot mag-umpisa. Ayan, wise words indeed. Thank you very much, Joy, for coming over. Thank you so much din po for having me. God bless po. Okay. Ang masasabi lang natin dyan, Ref, sana dumami pa ang tribo ninyo. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami Lunes at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe, at follow na rin. Laging tatandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.